Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, October 14, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Taas presyo sa kada litro ng gasolina at rollback naman sa kerosene, kasado na ngayong araw. Proposed 2026 National Budget inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. 15 hanggang 20 kaso laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project, target ng ICI na ma-i-refer sa Ombudsman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbaba ng higit 158 million pesos na tulong pinansyal para sa mga biktima ng lindol sa Davao. Libreng libing para sa mga mahihirap, ganap ng batas. Kalahati ng mga Filipino nais panagutin si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga naging biktima ng war on drugs nito. Sa atin namang Metro News, 2 babaeng pulis na nag-akusa ng sexual abuse laban kay Marikina City Congressman Marcy Chodoro, kinasuhan ng perjury ng mambabatas. Sa ating Science and Technology News, auction para sa mga waste-to-energy project nakatakdang inunsad ng DOE. Lifestyle News, sa Rattan Pavilion ng Pilipinas nasungkit ang silver medal para sa exhibit design sa World Expo 2025. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng British actor and singer na nagpasikat ng mga awiting Summer Holiday at The Young Ones. Sino siya? Alamin. Para naman sa ating balitang kakaiba, ito pasintabi mga kanyusik sa mga nag-aagahan. Sport event kung saan bida ang mga bulate isinagawa sa England. Ang ating po oras, 6:34 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang mix adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 30 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang may rollback naman na 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Wala namang magiging paggalaw sa presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang oil price mix adjustment ay bunsod ng oversupply ng oil product sa pandaigdigang merkado dahil sa pagdagdag ng supply ng OPEC Plus at pagtaas ng oil inventory ng Estados Unidos. 774 Balita Ngayon. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 4058 o panukalang 6.793 trillion pesos 2026 national budget. Sa botong 287 na pabor, 12 tutol at 2 abstention, inaprobahan ng Kamara ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, sa kanilang ipinasang budget ay inalis na ang 255 billion pesos na pondo para sa flood control projects kung saan 56.6 billion pesos ang inilaan sa edukasyon, 90.7 billion pesos ang sa kalusugan at 53.7 billion pesos ang para sa agrikultura. Sinabi pa ni Swansing na bunsod nito ay umaabot sa 1.28 trillion pesos ang inilaan sa sektor ng edukasyon na pinakamataas sa kasaysayan. Inalis din ang 35 billion pesos na infrastructure fund sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Inihayag pa ni Swansing na wala na ang small committee at ipinalit ang Budget Amendments Review Subcommittee na ang lahat ng hearing ay naka-livestream o bukas sa publiko. With regard to unprogrammed appropriations, tinanggal na po ng Kongreso ang infrastruktura sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng unprogrammed appropriations.
Particular, mula sa dating tinatawag na sagip. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Wala na pong small committee sa loob ng 20th Congress. Ang meron po ngayon ay ang Budget Amendments Review Subcommittee o yung tinatawag natin na BARC. The Budget Amendments Review Subcommittee deliberated on all the proposed amendments from the agencies, the institutional amendments that we would need to incorporate into the budget. And again, all of the deliberations of the BARC were live streamed. Yan pong pahayag ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Suwansing. 774 Balita Ngayon. Nasa 15 hanggang 20 kaso ang target ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mai-refer sa Office of the Ombudsman laban sa mga individual na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Matapos manumpa ang bagong Special Advisor ng ICI na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., sinabi nitong target nilang maisumite ang mga kaso sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Gayunman, sinabi ni Azurin na sa ngayon ay wala pa silang natutukoy na opisyal ng gobyerno na maaaring masampahan ng kaso. Paliwanag ni Azurin, sinimulan nila sa baba ang investigasyon at nagpapatuloy pa ang kanilang pagtukoy sa mga sangkot sa anomalya. Tiniyak naman ni ICZ Executive Director Brian Osaka na magbabase sila sa mga ebidensya sa pagre-rekomenda sa kung sino-sino ang dapat masampahan ng kaso. Sa kasalukuyan, ang mga natukoy lamang ng ICI na sangkot sa tinaguriang Ghost Flood Control Projects ay ang ilang kontratista at mga district engineers ng DPWH na lumagda sa mga dokumento ng proyekto. Samantala, isang leader ng Kamara naniniwalang may demolition plot laban kay Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez. Grace Mariano sa report. Malakas ang paniniwala ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na mayroong pagtatangka na siraan o pabagsakin si dating Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Tinukoy ni Puno ang pag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya sa farm-to-market roads bago ang nakatakda nitong pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Di ni Puno ang mga proyektong iniuugnay kay Romualdez ay maliliit lang at lehitimo at dumaan din sa pagsusuri ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways. Tiwala naman si Puno sa proseso ng ICI pero kanyang ibinabala na posibleng may iba talagang sangkot sa katiwalian ang gagawa ng paraan para maitutok ang problema sa ibang tao at hindi sa kanila. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula po sa labas ng himpilan, Naval Reserve Forces nagatid ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Detalye naman ihatid ni Angel Garcia. Magkakatuwang ang mga reservists at tauhan mula sa Naval Reserve Center Eastern Visayas kasama ang Naval Reserve Officer Training Corps Unit at medical team ng AFP Rescom na naghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol sa Northern Cebu. Nagsagawa ang grupo ng relief operations mula October 3 hanggang 10 na silimulan sa repacking ng mga pangunahing pangangailangan sa Cebu at Mandaue City. Tumulong din sila sa pagbaba, pagre-repack at pamamahagi ng mga ayuda sa tourist rest area sa poblasyon Medellin at iba pang karatig lugar. Nagpatuloy ang kanilang operasyon sa DPWH tent at umabot pa sa mga kalapit na barangay at isla gaya ng Bantayan, Malapascua at Kaputatan Norte. Ginamit ng Philippine Navy ang mga barko, truck at iba pang sasakyang pandagat at panlupa upang masigurong maagap na maipaparating ang mga food packs at iba pang tulong sa mapektadong pamilya. Ang humanitarian mission ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng Philippine Navy sa paglingkod sa sambayan ng Pilipino sa panahon ng sakuna. Angel Garcia ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Nasa higit 158 million pesos ang ibinabang tulong pinansyal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Davao Oriental at mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol noong October 10. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 50 million pesos dito ay para sa Davao Oriental habang tig 15 million pesos naman sa Manay, Banaybayan at Lupon. Binigyan din ng tig 10 million pesos ang Tarragona, Baganga, Boston at Katiil. Makakatanggap naman ng tig 5 million pesos ang Caraga at San Isidro at 3 million pesos sa Governor Generoso. Kahapon ay nagtungo si Pangulong Marcos sa Ground Zero sa Manay upang tiyakin ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan. Samantala, modular shelter units ipatatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima ng lindol sa Davao. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Hindi na tent city kundi modular shelter units na ang ipatatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Region. Sa situation briefing sa Tarragona, Davao Oriental, sinabi ng Pangulo na layo nitong masiguro ang komportable at ligtas na tirahan para sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Ayon sa Pangulo, nasa 150 na modular shelter units ang ipatatayo sa lugar. Ipinunto ng Pangulo na noong tumama ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu, tent city ang ginamit ng pamahalaan pero ngayon, mas maayos, mas matibay at pangmatagalang modular shelters ang ipatatayo. Naging solution namin sa Cebu was tent city pero meron tayong mas bagong sistema. Pakita mo yung Ito po yung picture, no? drawing. Modular box houses. Ganyan na. Para kasi pumasok ako doon sa tent, ang init-init tsaka kaya nasa labas silang lahat. So we will put 150 units. 150 units po. Where's the location? 50 here and 50 for each LGUs na nag-request na po. 150 total. All right. So kailan mag-start? We'll start on Friday to install. Then hopefully by Monday, people can start coming in these okay. modular houses. Target ng Pangulo na mailipat sa Lunes ang mga apektadong residente sa mga bagong shelters. Ang bawat modular shelters ay may banyo, supply ng tubig at kuryente at common kitchen upang matiyak ang maayos na pamumuhay ng mga biktima habang bumabangon muli sa naturang kalamidad. Lord, sa pag natayo na yan, may kasama yan na toilet facilities, water supply, electrical supply, common kitchen, yung para talaga kumpleto naman ng sa pangangailangan ng nandoon. So we will wait for the collating of the information para dito sa buildings, especially public and private buildings also. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isang senador hinikayat ang mga paaralang magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali at silid-aralan. Narito naman na report ni Conde Batak. Conde. Hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ng mga pampublikong paaralan sa National Capital Region o NCR na magsagawa ng inspeksyon sa mga paaralan ngayong sunod-sunod ang malalakas na lindol sa bansa. Sinuspinde ng Department of Education o DepEd ang klase mula kahapon hanggang ngayon, araw ng Martes sa Metro Manila. Bunsod na rin ang pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa maraming paaralan. Ayon kay Gatchalian, mahalagang samantalahin ng mga eskwelahan ang class suspension para inspeksyonin ang mga silid-aralan at iba pang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at iba pang school personnel. Kasabay nito ang pagsasagawa ng disinfection sa mga paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Iginit ni Gatchalian na hindi pwedeng hintayin ang sakuna bago kumilos at binigyang diin na kaligtasan ang pangunahing tungkulin ng lahat ng mga paaralan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, libre na ang libing para sa mga mahihirap matapos maging ganap na batas
ang Republic Act No. 12309 o Free Funeral Services Act. Sa ilalim ng bagong batas sa mga pamilyang itinuturing na in crisis situation, kabilang ang mga indigent at biktima ng kalamidad ay maaaring makakuha ng libreng funeral service sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sasagutin ng gobyerno ang lahat ng gastusin mula sa pagproseso ng papeles, embalsamo, cremation o interment hanggang sa kabaong o urn. Bago ito maisabatas, nagbibigay lamang ang DSWD ng 5,000 pesos hanggang 50 pesos na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Para makakuha ng libreng libing, kailangan magsumite ng death certificate, valid ID, funeral contract at social case study report mula sa social worker. Ang DSWD ang direktang magbabayad sa mga accredited funeral homes. Maaari namang makulong ng hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng hanggang 500,000 pesos ang mga magpapalsipika ng dokumento o aabusuhin ang programa. 774 Balita Ngayon. Naniniwala naman ng kalahati sa mga Pilipino na dapat managot si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga naging biktima ng extrajudicial killings bunsod ng pagpapatupad nito ng war on drugs. Batay sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS, 50% ng mga Pinoy ang agree o sang-ayon sa pagpapanagot kay Duterte sa mga naitalang mga pagpatay sa naturang kampanya noong kanyang administrasyon. 32% naman ang hindi sang-ayon, 15% ang undecided, at 4% ang nagsabing kulang ang kanilang kaalaman para makasagot. Pinakamataas ang panawagan para mapanagot ang dating Pangulo sa Visayas na may 54%, sinundan ng Metro Manila na may 53% at Valles Luzon na may 52%. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:48 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, naghain ng kasong perjury sa Manila City Prosecutor's Office si Marikina City 1st District Congressman Marcy Sodoro laban sa dalawang babaeng pulis na inakusahan siya ng sexual abuse. Sa kanyang complaint, maring itinanggi ng kongresista ang alegasyon ng pangahalay sa dalawang pulis. Ayon kay Attorney Alma Malonga, legal counsel ng kongresista, gawa-gawa lamang ang kaso laban kay Sodoro, lalo na at aminado ang dalawang complainant na wala silang ebidensya. Marami rin anyang saksi na walang pagkakataon na nakasama ng kongresista ang dalawang complainant na sila lamang upang magawa ang krimen dahil palagi silang maraming kasama. Nanindigan ang kampo ng kongresista na walang naganap na krimen o pangahalay, taliwas sa aligasyon ng mga nagpapakilalang biktima. Hiling ng kongresista sa piskalya i-dismiss ang reklamo dahil sa kawalan ng legal na batayan at panagutin ang dalawang pulis sa kanilang pagsisinungaling. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 27 centavos, 67 pesos and 68 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 78 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 54 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Narito na ang mga lumabas. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihahatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 13. 39, 55, 1, 2, 31 at 12. Kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 38, 19, 16, 35, 18 at 41. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology.
Auction para sa mga waste-to-energy project na katakdang ilunsad ng Department of Energy. Detalye po ay hatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan dagdagan ng supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagbawas sa dami na basura at pagtatakda ng Special Green Energy Auction sa mga waste-to-energy o WTE projects sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang basura para sa mga initial project ay kukunin sa Metro Manila at sa mga highly urbanized city o HUC kung saan ang auction ay inaasahang magtatapos sa huling quarter ng 2027. Sa pagbanggit ng datos mula sa 2024 Solid Waste Generation ng National Solid Waste Management Commission, iniulat ng Energy Department na nakakapag-generate ang Metro Manila at mga HUC ng tinatayang 6.12 million metric tons ng municipal solid waste na katumbas ng 335 megawatts base load. Nakatakda umanong ilabas ngayong Oktubre ang Notice of Auction at Terms of Reference. Samantala, ang pagsasagawa ng auction para sa mga biomass at WTE technology ay isinasaalang-alang din para sa ikalawang quarter ng susunod na taon para sa mga proyekto sa buong bansa. Pinihayag ng DOE na naaayon ang mga hakbang na ito sa Philippine Energy Plan at sa hangarin ng pamahalaan na itaas ang share ng renewable energy sa total mix na 35% sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Ratan Pavilion ng Pilipinas nasungkit ng silver medal para sa exhibit design sa World Expo 2025. Natali naman ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Naiuwi ng Pilipinas ang silver medal para sa exhibit design sa self-built pavilion category sa Bureau International de Exposition Day Ceremony of Prizes and Awards sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ang Philippine Pavilion na may temang Nature, Culture, and Community woven together for a better future ay dinagsa na may get 1.1 milyong bisita noong October 11 ayon sa Tourism Promotions Board Philippines. Mahigit sa 200 hand-woven textile na kumakatawan sa 18 rehiyon ng bansa ang bumubuo sa woven facade ng pavilion na nagtatampok sa Filipino craftsmanship. Isa ito sa 9 na pavilion na itinayo sa Expo na kinabibilangan ng Japan, Spain, Switzerland, United Arab Emirates, Netherlands, Czechia, China at Bahrain. Nakuha naman ng Poland ang gold medal sa patimpalak habang ang Austria ang nakasungkit ng bronze medal. Samantala, matapos sa matagumpay na exhibition nito sa Osaka, ang mga pangunahing elemento ng pavilion ay mananatili sa National Museum at ilang piling lugar sa bansa. Gagamitin din ng ilang bahagi nito sa darating na ASEAN Tourism Forum at Travex na gaganapin sa Cebu sa January 2026. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng British actor and singer na nagpasikat ng mga awiting Summer Holiday at The Young Ones. Sino siya? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, October 14, taong 1940, isinilang sa Lucknow, United Provinces ng British India, ang actor and singer na si Harry Roger Webb o mas kilala ng lahat bilang si Cliff Richard. Nagsimulang makilala sa entertainment industry si Cliff Richard noong late 1950s at early 1960s. Nakagawa siya ng higit 130 mga kanta, album at EPs. Sa kanyang karera pa lamang sa UK music industry, nakabenta na si Cliff Richard ng higit 21.5 million singles. Sa 65 taon niya sa industriya, maraming pakilala na rin ang natanggap ni Cliff Richard, gaya ng Novella Awards at Brit Awards. Sa kanyang acting career naman, ilan sa kanyang mga kinabilangang proyekto ay ang Espresso Bongo, The Young Ones, Summer Holiday at Wonderful Life. Ilan sa mga kilalang awiti ni Cliff Richard ay ang The Young Ones, Summer Holiday, I Just Don't Have the Heart at ang Thank You for a Lifetime. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba.
Sa atin namang balita ang kakaiba, sport event kung saan bida ay ang pasintabi mga kanyusik sa ating balitang kakaiba para po sa mga nag-aagahan. Sport event kung saan bida ang mga bulate isinagawa sa England. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene at mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Taon-taon, inaabangan sa bayan ng Nantwich, Cheshire, England, ang isang sporting event kung saan bida ang mga bulate sa isang flat na green playing field. Nagtitipon-tipon ang mga kalahok para sa annual or 46th annual World Worm Charming Championships. Ng target ay mapalabas ang mga bulate mula sa lupa. Ang bawat grupo ay binibigyan ng 30 minuto para makakolekta ng mas maraming bulate nang hindi ito inuukay mula sa lupa o binubuhusan ng tubig para lumabas. Ang maaari lamang gawin ay gumamit ng mga bagay na makakalika ng vibrations. Kapag nagkakaroon ng vibrations, lumalabas umano ang mga bulate dahil nakakala nilang ulan ito. Sa ngayon, hawak ng 9 na taong gulang na si Sophie Smith ang titulong Most Worms Charmed matapos makahuli ng 567 na bulate noong 2009. Well, sana itong mga ganitong mga event ay hindi lang para magkaroon ng mga festival, kundi ito rin ay sana may paliwanag ang kahalagahan din ng mga bulati. Na lahat naman talaga sa mundong ito ay may ginagampanang role, lalo sa ating kalikasan. Diba? Correct. Okay. So, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako, si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Eto naman mga kanyusik, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating question of the day. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Martes sa Opinion Mo, Opinion Ko? Eto na po ang ating katanungan. Pabor ba kayo sa proposal ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na retribution plus restitution formula o pagbalik ng nakulimbat na pera mula sa flood control projects kapalit ng pinaikling taon ng pagkakakulong? Ayan mga kanyusik, ang ating pong hihimay-himayin mamaya sa Opinion Mo, Opinion Ko. Pero kung gusto niyo na pong magbigay ng inyong opinion, maaari na pong magpadala sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, October 14, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 72 days bago ang araw ng Pasko.